yung singsing, sinuotan ulit, pinaghanda, pinagpatay pa. Ng pagkain at taghanda, binaliko siya sa posisyon niya. Bakit po? Ganun yung shepherd. At yung tatay nasa langit, ganun din po. Kung marami tayong pagkakamali sa buhay, andito ka ngayon, balik lang. Palakpakan natin ng Panginoon. Balik lang. Amen? Hindi nagbabago ang pagtingin sa atin ng Panginoon. He will restore you and He will give you righteousness. Ang makita ko natin dito, He guides me in path of righteousness for His namesake. Not for your namesake. Ibabalik ko itong taong ito kasi kayahayanan ito sa akin. No? Mapapahiya yan. Hindi, para sa Kanya. Para sa Kanyang pangalan. At itong righteousness na to, hindi mo righteousness. It is God's righteousness. That's why the Bible says, you seek first the kingdom of God and His righteousness, not your righteousness. Ibig sabihin, magpapakabait ako. Hindi, hanapin mo na yung kabaitan ng Panginoon, i-claim mo sa'yo, yun ang grace eh. Claim mo sa'yo at magmamanifest sa'yo as you seek the kingdom. Amen? Ay, talagang gagawin ko itong bagay nito, ganito. Maganda yun. Pero unahin mo muna, ano ba yung gusto ni Lord? Yung gustong righteousness ng Panginoon sa'yo. At gusto mangyari sa'yo ni Lord, ay yung position, mabalik sa'yo. Kapatid, gusto ni Lord, righteous tayo. Amen? But yung righteousness, ay nagsisimula sa position natin. Yun ang binalik ng Panginoon dun sa naglayas na anak. Nung pagbalik, binalik yung posisyon, kinalimutan lahat ng mga nangyari. Binalik. Bakit? Pwede na ba mangyari sa atin yun? Yes. Kasi may shepherd na namatay na good shepherd. I-claim mo lang yung ginawa ni Christ na righteousness sa cross of Calvary and magiging righteousness mo si Christ. And eventually, si Lord ang bahala sa'yo. Yung righteousness ay lalabas sa'yo. That's the grace of our Lord Jesus Christ. And that's what the great shepherd can do to us. He will restore and gives us righteousness. Amen? Palapakan mo natin muli ang Panginoon. Praise God. Maraming po ito. Rebelling against the shepherd's leading is actually rebelling against our own best interest. Ayaw mo sumunod sa shepherd, kalugihan mo yun. Kasi ang gusto ng shepherd para sa ikabubuti mo. Sabi mo sa katabi mo, ang gusto ni Lord para sa iyo. Ay para sa ikabubuti mo. Kung di mo susundin yun, walang mawawala kay Lord. Pero lahat ng sinasabi niya sa iyo, pinagagawa niya sa iyo, sa ikabubuti mo yun. We must remember this, that the next time we're tempted to go our own way rather than the shepherd's way. Remember, may gagawin kayo. Ay, ayoko sundin yung pinagagawa ni Lord. Ayokong ma-please si Lord. Diba? Minsan din natin sinasabi yan vocally, pero nagagawa natin yun sa tindi ng mga nangyayari sa buhay, at sa temptasyon ni Satanas. Isipin mo, yung pinagagawa sa'yo ni Lord, ikabubuti mo yun. Pag hindi mo ginawa, ikasasama mo. Kasi ang ginawa mo yung sarili mong daan. Sheep ka nga. Bilang sheep, kailangan mo ng shepherd. Kasi siya lang ang magpoprotekta sa'yo sa trouble. He's the giver of protection in trouble. Verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Knowing again David, marami na pong valley of shadow of death si David. Amen, nakipaglaban na siya sa leon, sa oso, kay Goliath. Nakita niyo po ba yun? Marami na siya kay Saul, na malimit na siyang sibatin. Buti na lang, hindi po asintado si Saul. Laging miss. Praise the Lord. Pero alam niyo po, makita niyo ron, hindi na-acknowledge ni David, ay bano, ay hindi magaling sumibat. Ako ang galing ko, isang ganun ko lang, bagsak si David, ay si Goliath. Ay, hindi po, hindi niya in-acknowledge yun. Even yung pagbato niya, ng bato kay Goliath, ay yun po ay pagkilos ng kanyang shepherd. Kaya pag sinisipat siya, alam niya, ay may protection ako. Amen? Protektado po siya. Kapatid, kung shepherd mo si Lord at alam ko shepherd mo na, protektado ka ni Lord. Hindi po in an absence of trouble. May trouble, kapatid. Sino dito, ulitin ko ulit. Sino dito ayaw na ng trouble sa buhay? Talagang ayaw mo na. Bibili kita ng kabaong. Kasi sa kabaong lang walang trouble. Nakikita na ho kayo ng nag-aalala, ano kaya ibabayad ko sa kabaong na ito? Nandun sa loob siya, nag-iisip, wala na siyang trouble eh. Ang nag-iisip po ng problema yung naiwanan. Ano kaya papakain ko sa mga bisita ko ngayon? May kape pa kaya? Wala po. Wala siyang trouble eh. So gusto niyo magka-trouble? Ayaw niyo magka-trouble. Kasama po yan sa buhay. Amen, church? Amen. Ang maganda ho, meron kang shepherd.
may protector ka. At hindi ka niya iiwanan o pababayama. Kaya nga sabi ni David, although or even if, no, alam niyo po yung even though rito is ina-emphasize niya, alam ko may valley of shadow of death akong dadaanan. Marami pa dahil buhay pa ako. Maganda lang dito, wala akong katatakutan. Why? For my shepherd is with me. And your rod and your staff, they comfort me. Alam ng sheep, na hawak ng shepherd yung staff na yan, talking about protection. Dahil yan po ang panlaban ng shepherd dun sa mga lobo, mga oso na gustong mag-harm dun sa sheep pen. At puprotektahan mo yan. Willing na ibigay yan ng shepherd. At kung ikaw naman, meron mong ganun eh. Ayun, nakita nyo? Pag ikaw nawawala-wala na, alam ng sheep, ay, kukunin ako ni Lord, ibabalik niya ako doon. Kapatid, pag nagwawala ka na, ay nawawala ka sa Panginoon, amen, makakaasa ka. Andun lagi ang kamay ng Panginoon, pipigilin ka. Huwag kang makipagpiglasan, huwag kang maging goat. Nakakita na kayo ng goat? Nakahatak na ako ng goat eh. Wala lang po ditong damo. Ganun pa siya ng ganun. Lupa na yung kinakain. Tuyo na. Eh gusto ko siyang dalhin doon. Makulito ako ng bata eh. Hindi ko na amin yung goat. Yung ano? Yan? Kambing. Eh makulito ako ng bata. Kaya ako nababato ko ng itak ng lola ko dati. Kakulitan ko. Alam mo ginawa ko? Hinihila ko siya. Ay doon na mas maganda. Sabi ko dito. Sabi ng kambing. Hindi ano ba? Kabayo ko yata. Ayaw ko talaga. Pinabayaan ko na ho. Ibig sabihin, huwag kong maging goat. Mag-ship na lang tayo pag nagkaman. Balik. Amen? Are you with me, church? Yeah. Palakpakan mo natin ang ating Lord. May trouble ka. May provision. Pag may trouble, may provision. Amen? Sino may trouble dito? Lahat tayo. Ako lang. Praise God. Sino napapatrouble na naman? May provision po si Lord. In the wilderness. Ang wilderness po, hindi magandang lugar. Pero kung ikay nandun sa hindi magandang lugar, the Lord will provide for you. Amen? Sabi ng Psalm 23, you prepare a table before me in the presence of my enemies. May ispa pa. You anoint my head with inispa ka pa ni Lord, pinag-rest ka. Ito po, bakit may anointing of oil? Ba't nagpa-hot oil pa? Anointing of oil, di po ba? Pag mga guest po ni Lord, at importante, sa ano po? Sa panahon ng mga nila Abraham, panahon nila David, pag meron pong party o kainan, meron po isang part doon, na gagawin sila, pag bisita ka, bubuhusan ka ng oil to soothe you, para ma-refresh ka. Ano yun po ang Diyos natin? Galing ka sa matinding init at matinding kalat o dumi sa labas, pagdating mo doon, i-refresh ka ng kanilang servant. Part po yun ng kanilang tradisyon. At bago kayo kumain, kasama ho yun doon. Nalagyan ho ba kayo ng coconut oil?